naman ang Office of the Solicitor General na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas kaya hindi nito dedepensahan ang mga opisyal ng pamahalaan na pinasasagot ng Korte Suprema sa petisyong inihain ng kampo ni Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Dumistansya ang Office of the Solicitor General sa petisyon para sa habeas corpus na inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Layunin ng petisyon na questionin sa Korte ang legalidad ng pag-aresto at pag-detain sa dating Pangulo. Kabilang sa respondent sa petisyon sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil at CIDG Chief Nicolas Torre. Pero tumanggi ang OSG na tumayong abogado ng respondents. Sa manifestation and motion na isinumite sa SC, nanindigan ng OSG na walang legal na obligasyon ng Pilipinas para makipagtulungan at kilalanin ang proseso ng ICC dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Wala rin daw jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas lalo't gumagana naman ang ating justice system. Dahil dito, hindi raw madedepensahan ng OSG ang respondents na responsable sa pag-aresto kay Duterte. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, lalo lang pinagtibay ng OSG ang posisyon nila na iligal ang pag-aresto sa dating Pangulo. Makakatulong daw ito sa kaso ni Duterte sa ICC dahil mismong abogado ng gobyerno ang nagsasabing walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Kaya dapat din daw itong isaalang-alang ng Korte Suprema. Kung ikaw naman ang abogado, publicly, officially, yun ang posisyon mo. Paano ka papasok sa Supreme Court at ipagtatanggol mo yung mga dinimanda na gumawang illegal? Di ba taliwas yun, saliwa, saka baka pa makasuhan pa sila. Wala pang kumpirmasyon sa ngayon ng Department of Justice kung sila ang kakatawan sa mga respondent sa petisyon para sa habeas corpus ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Sa September 23, nakatakdang humarap sa confirmation of charges hearing si Duterte sa ICC. Ayon sa isa sa mga Pilipinong abogado na accredited ng ICC, may pagkakataon si Duterte na maghain ng mosyon at questionin ang legalidad ng pag-aresto sa kanya bago pa ang susunod na pagdinig. Pero malabo raw na pagbigyan ng korte kung aapela siya ng interim release dahil nananatili siyang isang flight risk. Baka makauwi lang daw si Duterte kung ma-acquit siya sa kaso. It's never a consideration, the age. There's no such thing as humanitarian release. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.